Meron tayong ginagawang Honda Beat FI mga boss na hindi nagcha-charge, no? So pakita ko sa inyo. Chinarge ko lang ito ng charger. Ayan. Wala na, lobat na yata. Ayan mga boss. So maandar naman siya. Kaya lang maandar to mga boss. Ayan, maandar. Kaya lang problema, hindi siya nagcha-charge. Ito yung voltmeter. Voltmeter nya, oh. Ayan, 11 lang yan mga boss. Kahit i-throttle natin yan, 11 lang yung lumalabas na reading. So ito throttle ko. Ayan, 11 lang siya mga boss, ano. Ayan, napatay natin ulit. Ngayon mga boss, dinadiagnose ko. Tapos yun nga, mayroon nating ibang gumawa dito. Habang dinadiagnose ko, nakita ko yung sira nya. So ayan na nga mga boss, habang dinadiagnose ko yung motor is nahanap ko yung sira nya mga boss, no. So ang gagawin ko, ayan, may power pa yung battery. Tatanggalin ko yung positive. So dapat pag tinadyakan ko, yung positive na to iilaw. So tanggalin ko muna mga boss, no. Okay mga boss, mayroon tayong test light dito. Ayan, oh. Ayan, gumagana. Dapat pag tinadyakan ko yung kickstarter, iilaw dapat tong positive na to para makapag-charge nga yung battery yan. So ayan, tinatadyakan ko siya mga boss, pero hindi umiilaw yung ating test light. Pero pag dito ko inalagay yung ating test light dito sa may relay na to, starter relay and charging relay, ito mga boss, dito ko ilalagay sa may black and red wire, iilaw siya mga boss. Ayan, iilaw siya mga boss. Umiilaw. Yan mga boss, umiilaw siya, no? Oh. Pero dapat yung ilaw nito, yung power nito, itatransfer niya dito sa may red wire, itatransfer nung relay. So test natin tong, ito yung red wire mga boss, na balutan siya ng itim, papuntang battery ito. Dapat ita-transfer ng relay yung power ng stator. So ayan, tatadyakan natin. Hindi siya nag-iilaw mga boss, no. So ibig sabihin, ang sira nito mga boss, itong relay na to. Ngayon ang problema, wala tayong mabili mga boss, ano. So tingnan natin, wala tayong mabili. Okay mga boss, so ito yung itsura ng relay. So ngayon nga lang nagpunta sila ate, kailangan nilang gamitin yung motor, wala tayong mabili nito. Gagawan lang natin ang paraan, ano, para yun nga, magamit nila yung motor. Tapos maghanap tayo nito para maayos natin yung motor nila ate. So ang naisip kong paraan mga boss ay i-re-recta ko. Kaya lang lalagyan ko siya ng diode para hindi mag-connect yung karga ng battery papunta dito sa kanyang charger, no. Charger ECU to magkasama. Ayan, pag tinadyakan ko mga boss yung kicker, nandito yung power ng rectifier, eh.
Kaya lang, kailangan nating ilipat yung power dito sa papuntang battery, pero hindi natin pwedeng erekta na lang basta-basta mga boss, kasi kaya nga nilagyan ng relay ito, kasi pag sinusi mo saka lang dapat magkakaroon ng power itong papuntang battery. Tapos pag pinatay mo na yung susi, mawawala dapat yung power nya, kasi babalik siya dito kapag ang ginawa natin, irekta natin. So ang gagawin natin mga boss, lalagyan naman natin ngayon ng diode. Irerekta natin pero may diode. Yun lang yung naiisip kong paraan mga boss. So ano naman yung gagamitin nating diode mga boss? Eto, naalala nyo yung mga charger nung araw ng mga 2-stroke na nilalagay? Ito ilalagay natin, diode to mga boss. So paano kung nasabing diode? Testing natin. Yung kabilang part nito mga boss, alternate part nito, walang power. Yan, alternate part nito. Yan, ilagay ko sa battery mga boss yung kabila para makita natin kung diode nga siya, no. Tetest ko ngayon. May power, no. Dito sa kabila may power. May power mga boss. Pag in-alternate natin yan, mawawala siya ng power. So pagpapalitin ko yung red tapos yung white red. Ayan, oh. Ayan, may ilaw mga boss. Pag tinest mo dito, wala nang power. So ibig sabihin diode to mga boss, di ba? Ayan, yan yung lalagay ko dito sa dalawang wire na to para mag-connect yung charger papuntang battery. Pero hindi babalik yung laman ng battery papuntang charger. So yun yung gagawin natin. Tingnan natin kung ubra. Okay mga boss, so nagawa na natin yung gusto nating mangyari. So kinabit ko na nga yung diode dito sa black and red wire papuntang red wire, no. So isang flow lang yan. Ayan, isang flow lang yan. Diode yan mga boss, hindi babalik yung power ng battery papunta dito sa rectifier. So check naman natin ngayon kung nagkaroon na nga yung power nung papuntang battery. Ayan mga boss, ito yung ating charger. Hi, ito yung ating tester. Yan, sipahin ko yung starter, tingnan kung may power na. Ayun, diba? So mayroon ng power papuntang battery mga boss, no. Ngayon ikakabit ko ngayon yung battery para matesting natin kung nagkakarga na nga yung ating motor na ginagawa, no. Kapit ko muna mga boss. Okay na nga mga boss, naikabit ko na yung battery. So ayan, nakabit yung ating diode, no. Ayan, no, nakakabit yan mga boss. So dito siya magte-test. Ayan, nakakabit yan. Nakakabit yan. Pero dito walang tatawid na power. So try natin pa-startin, tapos check natin kung okay na nga yung charging. Ayan mga boss, testingin natin ngayon yung output nya, kung nagcha-charge na nga itong ginawa natin. Wala pa rin, wala pa rin. Ayan mga boss, tumataas na. Patasin lang natin mga boss, no. So nalobat kasi yung battery natin yung tataas.
Ayan mga boss, oh, nagti-30 na siya. Kanina ano lang yan, 11, di ba? Ayan mga boss, naputol yung video kasi hindi ko ayos yung mag-isa ko lang kasi. Ayan, yung voltmeter. Ayan yung voltmeter. Ayan mga boss, oh, di ba nagcha-charge na siya? Yan, dito yan nagcha-charge mga boss. Oh. Diba? Yun. So kapag wala kayong mabiling ito yung problema niya, itong bushit na to. Wala akong mabili. So ayan, ginawan ko na lang ng paraan mga boss. So okay naman. Bali pabibiliin ko na lang sila ate nung ito relay na to. So ayun mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyo pagsubaybay sa ating channel. Sana mga boss ay mag-subscribe kayo, then hit nyo rin po ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin i-upload pa.